Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PA. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagsisimula ang kwento ni Gabo sa isang mundong bawat hakbang ay puno ng aksyon, sakripisyo, tapang, pag-ibig, at pakikipaglaban para sa hustisya. Minsang kinatatakutan ng lahat, muling nagbabalik ang lalaking ito. Isang mandirigmang hinubog ng panahon, isang pangalang muling yayanig sa telebisyon. Maraming malakas magsalita, maraming naghahagis ng hamon, ngunit iilan lamang ang may tunay na puso ng isang mandirigma. Sapagkat sa harap ng panganib, sa harap ng kamatayan, doon lamang natutuklasan kung sino ang tunay na matapang. Sa mundong ito, hindi sapat ang lakas. Kailangan ding handa kang magsakripisyo. Sa tinig ni Gabo, maririnig ang bigat ng mga tao ng pakikipaglaban. Bawat salita ay nagtatago ng sakit, pasanin ng panahon, at mga sugat na hindi nakikita. Biglang bumilis ang lahat. Sigawan, putukan, mga taong nagtatakbuhan upang iligtas ang kanilang buhay. Sapagkat sa mundo ni Gabo, ang kalayaan ay hindi kailanman libre. Ito'y nangangailangan ng dugo, pawis, luha, at sakripisyo. At ang pinakamalaking kaaway ay kahirapan. Ang pagiging mahirap ay mas mabigat, mas masakit, ngunit ito ang realidad. Kung walang pera, walang kapangyarihan, walang kakampi, wala kang halaga sa mata ng mundo. Sa oras ng krisis, ang tanging maaasahan mo ay ang iyong sarili. Samantala, naghihintay ang buong lungsod sa pagdating ng isang tao, sa pagbabalik ng isang pangalan na hindi nila nakalimutan. Ang hari ay muling babalik. At sa pagbabalik na iyon, isang bagong kwento ang sisibol. Mas matapang, mas mabangis, mas mapanganib. Dito makikilala ng mundo si Siga at dito siya haharap sa isang taong kasing tigas ng kanyang loob, isang ahenteng matatag, isang babaeng hindi basta natatakot. Mula sa kanilang unang pagkikita, parang apoy at gasolina ang kanilang relasyon. Parehong mainitin ang ulo, parehong mandirigma, parehong ayaw sumuko. Agad na sumiklab ang pagtatalo, sigawan, halos mauwi sa pisikal na banggaan. Baliw ka! Hindi, ikaw ang baliw. Ganito nagsimula ang mundo ni Gabo, isang kwento ng puso ng mandirigma, sakripisyo, at pagbabalik na muling yayanig sa lahat. Bagaman nagdala ng halakhak ang kanilang mga pagtatalo, sa loob ay unti-unting nabuo ang kakaibang tensyon. Bago pa nila namalayan, may kakaibang ugnayang umusbong. Sinusundan mo ba ako? Galit na tanong ng babae. Bakit palagi mo akong ginugulo? Ngumiti lamang si Gabo, bagay na lalong ikinainis ng babae. Napakawalang hiya mo. Ngunit imbes na umatras, lumapit pa si Gabo. Gusto mo ba kitang halikan? At biglang tumigil ang mundo? Sa isang iglap, lahat ay natigilan. Ngunit sa likod ng kanilang banggaan, may mas malaking digmaan na naghihintay. Sapagkat habang lalo silang nagtatagpo, lalong lumilitaw ang isang pangalan. Victor Zafra, kilala ng lahat bilang Tiger. Siya ang pinuno ng mga iligal na minahan ng ginto, isang dambuhalang target. May-ari ng isang imperyong binuo sa koneksyon at mga sundalo. Isang nilalaking handang pumatay ng walang pag-aalinlangan para protektahan ang kanyang kapangyarihan. Ito ang ating misyon. Mariing utos ng kanilang pinuno. Hindi tayo maaaring mabigo. Tumahimik ang lahat dahil alam nila ang pagtatangkang hulihin si Tiger ay nangangahulugang isusugal nila ang kanilang buhay. Ngunit hindi alam ni Gabo na ang kanyang pagbabalik sa lugar na minsan niyang iniwan ay muling magbubukas ng mga lumang sugat. Ang mga taong minsan niyang minahal,
ang mga pangakong hindi niya natupad, at ang mga kaaway na matagal nang naghihintay upang siya'y pabagsakin. Ang kanyang pagbabalik ay hudyat ng simula ng isang digmaan hindi lamang ng krimen at kapangyarihan, kundi ng puso at pamilya. Hindi sinalubong si Gabo ng papuri o tiwala. Sa halip, hinarap siya ng mga matang puno ng pagdududa. Mga matang matagal nang nakasaksi ng karahasan, kaguluhan, at pagkawasak. Para sa kanila, nananatiling ang dating siga si Gabo, ang lalaking minsang naghasik ng takot sa kanilang lugar. Habang naglalakad siya sa makikitid na eskinita, bumalik ang mga alaala, mga suntukan, habulan, mga gabing puno ng pangamba. Ngunit iba na ang kanyang layunin ngayon. Hindi siya nagbalik upang mamuno o ipagyabang ang kanyang lakas. Nagbalik siya upang magsimula muli, upang patunayan na kaya niyang magbago. Dito, nagsimula ang bagong kabanata ni Gabo. Isang kwento ng paghihiganti, kapangyarihan, at higit sa lahat, pamilya na muling huhubog sa landas ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang kumbinsihin ang lahat. Gabo, dito ka ba mananatili? May ilan na natuwa sa kanyang pagbabalik, ngunit marami ang agad na nagbabala. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala, dahil alam nila na may isang pangalang hindi dapat hamunin. Ang pangalang iyon ay si Django, isang lalaking walang kinatatakutan. Handang pumatay ng walang pag-aalinlangan para protektahan ang kanyang kapangyarihan. Biglang bumagsak ang katahimikan. May bumulong. Kapag tumagal siya rito, tatapusin siya ni Django. Alam ng lahat na totoo iyon. Naghihintay na ang panganib kay Gabo kahit hindi pa siya lubos na nakababalik. Ngunit hindi siya umatras. Lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Payapa niyang sinabi, "Masyado na akong matagal na tumatakbo. Pagod na akong matakot." Ngunit hindi pa nagsisimula ang tunay na pagsubok. Mula sa karamihan, may tinig na sumigaw. "Hoy Gabo!" Napalingon ang lahat. "Hindi ba't sinabi mong nagbago ka na?" Sandaling tumigil ang hangin. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Dati pabulong lamang niyang naririnig ang mga salita, ngunit ngayon ay direkta na siyang hinahamon. Kung tunay kang matapang, panguuyam ng lalaki, harapin mo si Django. Kumalat ang mga bulungan. May umatras, may nagpalitan ng balisang tingin. Alam nila, hindi ito karaniwang hamon. Hindi karaniwang siga si Django. Isa siyang bangungot, dahilan ng pagkawasak ng maraming buhay. Ngunit hindi nagalit si Gabo. Nanatili siyang tahimik. Bawat salita'y mabigat sa kanya, bawat hamon ay maingat niyang sinusukat. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao ang ibang Gabo. Hindi na siya padalos-dalos sa laban, hindi na basta naghahagis ng hamon. Ganito ang dating Gabo. Ngunit ang bagong Gabo ay dumating na may ibang laban, ibang pangarap, ibang layunin. Nagbalik siya upang patunayan na kaya niyang magbago. Sa di kalayuan, may isang taong tahimik na nakamasid sa kanya. Tila ba ipinahahayag ang simula ng bagong kabanata. Dito, nagsimula ang bagong kwento ni Gabo, isang kwento ng takot, hamon, at pagbabagong muling huhubog sa kanyang kapalaran. At muli, ang babaeng ilang ulit nang nakipagtalo kay Gabo ay muling nakatayo sa kanyang harapan. Maging si Gabo mismo ay hindi maunawaan kung bakit patuloy niya itong hinahanap. Totoo bang galit lamang ang nararamdaman niya o may ibang damdaming unti-unting nabubuo? At bigla, isang sandali ang naganap. Masaya akong makita si Gabo, mahina niyang wika. Sa unang pagkakataon, may naniwala. Sa unang pagkakataon, may nakakita na tunay ngang nagbago si Gabo. Habang sinusubukan ni Gabo na muling buuin ang kanyang buhay, isang mas malaking problema ang biglang lumitaw, isang banta na hindi lamang laban sa kanya, kundi laban sa buong komunidad. Dumating ang isang convoy ng mga sasakyan, puno ng mga lalaking nakabarong Tagalog, mga armadong guwardiya,
At sa kanilang gitna ay isang makapangyarihang figura. Ako si Ricardo Jacinto, malamig niyang pagpapakilala. Agad na bumagsak ang katahimikan. Alam ng lahat na ang kanyang pagdating ay hindi kailanman magdadala ng mabuting balita. Kami ang may-ari ng lupang ito. Mariin niyang pahayag na parang kulog. Nagtinginan ang mga residente, gulat na gulat, mabigat ang paghinga. At dumating ang pinakamasakit na dagok. Pinibigyan namin kayo ng panahon upang maghanap ng bagong matitirhan. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanilang mundo. May mga napaiyak, may mga napasigaw, may mga natigilan. Ang lupang ito ang kanilang tahanan, alaala, mga pangarap. At ngayon ay may nais na agawin ito. Mga nangungupahan lamang kayo. Malamig na sabi ng isang guwardiya. Ngunit para sa mga residente, ang lupang ito ang kanilang buhay, kasaysayan, at kinabukasan ng kanilang mga anak. Dahan-dahang umakyat ang galit. At nag-alab din ang dugo ni Gabo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niya ang isang laban na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi ito para sa kasikatan, hindi upang ipakita ang tapang, hindi rin para sa paghihiganti. Ito ay para sa tahanan, para sa pamilya, para sa komunidad na minsang nagbigay sa kanya ng kanlungan. Habang nakatingin sa mga taong wasak sa luha, pinisil ni Gabo ang kanyang kamao. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang apoy, hindi para sa sarili, kundi para sa mga tao. Ngunit hindi niya alam na ang desisyong ito ay direktang magdadala sa kanya sa banggaan kay Ricardo Jacinto, kay Django, at sa mas madidilim na puwersang kumukontrol sa lahat mula sa anino. Kapag nagsimula ang digmaang iyon, wala nang pag-urong. Dito nagsimula ang bagong kabanata ni Gabo, isang laban para sa tahanan, para sa pamilya, at para sa komunidad, isang laban na magbabago magpakailanman sa takbo ng kanyang buhay. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.